Pero oh my goodness, ang tigas niya. No, pass. It's not giving, you know? Ano nangyayari ba? Wala talaga akong nakikita. Ba't ganun? I am sold. Maganda siya. Medyo nag-aalangan ako sa kanya. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, i-test out natin itong mga bago from Colorette. Opo, yan. We have the brow fix. Pati yata mascara meron. And then eyeshadow palette. So, let's test it out. Gagawin ko sana full face ng Colorette. Kaso, alam nyo ba, nahalukay ko yung aking drawers dito. Wala na akong lip product nila. And yung first base ko, baler na lang yung naiwan. So, I don't know kung paano natin gagawin to, pero hayaan na nga natin. Ito, binili ko to guys sa TikTok. Wala pa ako anything on my face kasi gusto ko i-try itong kanilang Brow Boss. Is a versatile, clear, drying brow gel daw ito. Pwede rin daw siyang pang-laminate. So, let's see. Kaya wala pa akong nilalagay na kahit ano sa face ko. Para maiwasan yung puti-puti, ganyan, yung pag-flake. Sometimes kasi yung pag-mix yun with your skincare, ganyan. So, dalawa siya. Ito. And then, oh, may suklay. Okay, may suklay dun sa kabilang side at saka brush. Tapos, ito na yung pinaka pang laminate. Napakadami ng brow fixer, brow gel, ganyan sa market. Pero let's see ano ang maibubuga, ang mga offer ni Colorette rather. Ito yung kanilang Holiday Bliss Bundle. May kasama na siyang bag. So, nabili ko siya 799 pesos. Pero nung ano pa to? December pa ko. Ngayon ko pa lang siya gagawin. Pero pag binili mo siya ng individual, 335 pesos. Let's see. So, ito po yung aking kilay. Ang kilay ko po ay microbladed. Sobrang tagal na. Ilang taon na to, no? Hinihintay ko na nga lang siya talagang mabura. Okay naman siya. Hindi naman niya naapektuhan yung aking daily life. Tsaka, love ko pa rin yan kahit ganyan yan. Kasi meron na akong outline kung paano ko gagawin yung kilay ko para mas madali, diba? So, hindi na ako magpapatouch up. Balance siya dyan. So, apply muna natin itong Brow Boss. Like, how I use yung ibang brow. Grabe, hindi ko na mabilang kung ilan yung ganito ko sa drawer. Ang dami ko na pong ganito. Pero gusto kong i-try kung alin yung the best. So far, ang the best talaga sa akin, yung Bay Free. Yun talaga. Pero ito, wow. Ang bilis na malaminate. Ito na siya, ng laminated. Ito yung itsura. Definitely, kailangan ko pang i-fill in itong part na to kasi tingnan nyo. Wala kasing hair yan eh. Tingnan natin sa kabila. Hindi ko na siya nilalagay pa ganun kasi pansin ko parang pag napaparami, hindi rin maganda. Yung iba kasi diba mag-a-apply parang against dun sa tubo ng hair. So, depende kung anong mag-work sa inyo. Pero, baka maparami ko eh. Ayan siya. Ayusin na lang natin. Let's suklay this one. Buti na lang. May kasama siyang suklay. Ano po? Antigas niya na sis. Tumitigas talaga siya ng bongga. Tinry ko lang maglagay ulit ha. Isang application lang kanina. Enough na. Dito, nung naglagay ako ng second layer, parang mas kitang-kita yung mga puti-puti. Pero, oh my goodness, ang tigas niya. Okay, ayan yung itsura niya sa aking kilay. Wala pa ako ibang masabi kundi matigas. Tsaka mabilis siya mag-set. And hopefully, ma-maintain niya na ganyan lang yung kilay natin, ano? So, right now, dahil nga microbladed yung aking brows, kailangan ko ng something dito para lang maayos yung pinaka-shape niya, no? May nakita ko dito sa may eyeshadow palette eh. So, why not? Ito yung gamitin natin. I will swatch this. Wait lang. Gawin ko lang muna yung aking brows. 5 pan. Tapos, ang cute niya. Ang liit lang, oh. Very travel-friendly. Coffee Bliss. Oh, pwede na siyang shadow, contour, mid-tone, base, highlight. So, I will use itong shade na to, yung darkest. Let's fill in. Sobrang tigas ng kilay ko. Parang feeling ko, makukolekta ko yung mga alikabok sa labas. Naririnig niyo? Hindi na siya gumagalaw. I don't know if I like this. I don't know. Siguro sa iba na hindi microbladed yung brows nila, tapos wala namang kailangan i-fill in sa brows. Feeling ko okay lang sa inyo to. Pero as someone na may mga panot sa kilay, parang, no, pass. Okay, next. Let's move on. To the rescue, Bay Free. Naayos ba niya? Okay, that's good. Ang ginamit ko lang on my face, Skin Dough, the sunscreen and the serum. Ang ganda nitong combination na to underneath ng makeup. Swatch na natin itong Colorette Coffee Bliss BFF Eyeshadow Palette. Sobrang sheer niya. Parang wala lang talaga siya. Okay, shut up ka muna girl. Baka naman maganda siya sa eyes. Guys, kung ako tatanungin, tas magsuswatch ako nito,
sa mall, hindi ko siya pipiliin. It's not giving, you know? Okay, ang gagawin natin sa isang side is maglalagay tayo ng eyeshadow primer or eyeshadow base, tapos sa kabila hindi. So, let's start with wala muna on this side. May nakalagay sa likod, ito yung highlight, may base, mid-tone, contour, shadow. Let's start with the base. Ito daw yung base. Nilagay ko siya all over the eyelid. And then, let's get itong mid-tone. Lalagay ko muna siya sa outer para makita ko yung kulay. Medyo warm pala ito. You know what? Ilalagay ko na siya sa buong eyelid. Parang siya na rin yung pang transition shade. As you can see, nilagpas ko siya. Sana nakikita nyo, no? Itong si contour, ilalagay ko siya dito. Sa deepest part ng aking talukap. Dito sa dulo. Ayan, here. As you can see here, ayan, dyan. And halos wala akong makita. Sa totoo lang, may nangyayari ba? Hindi ko na nga tinatap eh. Anyway, let's move on dun sa shadow. Then, nalagay ko siya dun sa outer V. May nangyayari ba? Wala talaga akong nakikita. Ba't ganun? And then, ito yung pang highlight. Let's highlight itong area na to kasi gusto ko siyang i-highlight. Ito lang part na to. Concentrating yung intense na kulay. Kung meron mga intensity dito, no? Dun sa outer. Kaso, mukhang hindi siya mag-work kapag wala ka talagang eyeshadow base. Pang malakasan na to kinuha ko MAC Prep and Prime. Pansin ko lang dito, kailangan hintayin mo muna siya mag-set bago ka maglagay ng anything. Ayan, medyo tuyo-tuyo na siya, no? Let's do it again. Kunin natin tong base. And then, let's get mid-tone. Yes. Kailangan mo talaga ng eyeshadow base. Kasi hindi nakikita sa skin ng siya lang. And as you can see, very neutral yung mga shades na to. Very nude. Let's get the contour. O, diba? That's way better. Kailangan ko ulitin yung sa kabila. Maglalagay ako ng eyeshadow base. O, diba? Mas kitang-kita na to, oh. You see? Then, let's get yung shadow. Siya yung pinaka-last. Tingnan nyo. Iba ang dating compare dito sa kabila. So, kailangan talaga ng eyeshadow base. Let's get the highlighter. Nilalagay ko siya dito sa inner part. Yan. Gawin ko ulit to, guys, ha? Maglalagay na ako ng eyeshadow base. Definitely, mas okay siya na may eyeshadow base. Iba-iba yung klase nitong eyeshadow palette na to. I got the Coffee Bliss, pero meron din silang Cocoa Dream. Ito yung may shimmer, ganyan. May Frost. Berry Wish, meron din. So, 4 na shades in total, pero ang nakuha ko is yung matte. Okay lang. Actually, naghanap ako ngayon ng go-to na matte na eyeshadow. You know, pang everyday na eyeshadow. Pero more on leaning towards siya sa warm. May cool tones, pero not that much. Anyway, 5 piraso lang naman to. Ang nakikita kong cool tone dito is yung pinaka-base. Pero the rest, warm tones. Ito neutral. Meron silang mascara. Excited ako dito sa kanilang Lash Love Mascara. Let's see. Actually, naghahanap ako lately ng mascarang ipapalit ko sa Detail Lash kasi wala pa silang stock until now. Favorite ko yung mascara na yun eh. Sana tubing mascara din to. First impression, ako, sana maganda ang brush. Uy, manipis yung... Uy, manipis! I like it. And malinis. Okay yung stopper niya. Ginagawa niya ang kanyang trabaho. Very good. Ang price na is 335 pesos. Ang pangalan is I Got You Lash Love Life Proof Mascara. Lash curler muna tayo. I'm using Careline na currently out of stock. Nakakaloka. Careline, mag-restock kayo nitong lash curler, ha? Though, meron pa naman ako extra rubber and all. Pero, favorite ko yan, guys. Alright, magkaalaman na tayo dito sa mascara na to. Hindi siya basa na mascara. And wala akong nakikitang clumping. And meron siyang fiber. Ganda ng brush. Kahit na hindi ako, you know, ganyan-ganyan lang ako. Hindi natatouch yung skin ko. Tsaka kahit ilang layer na tayo, hindi ko na mabilang pang ilang layer ko na to. Hindi siya nagka-clump. Medyo nadikit na siya sa talukap ko, pero uy, maganda siya, ha? Nandun lang siya sa medyo drier side. Pero gusto ko yun actually kasi hindi nag-weigh down yung lashes. Tingnan nyo, Uy, so far, so good. Ang ganda rin ng pagka-curve ng brush. Para naaabot niya talaga yung dulo. This is nice. Maganda siya. Alam niyo yung mascara na buhok pa rin to. Pero nag-volumize niya, pero mukhang buhok pa rin talaga. Hindi siya yung mukhang, ay, nagmascara ka. Meron nga siyang fiber. Ayan, may mga nakikita ako. It's nice! Tingnan natin sa lower lashes, ha. I am sold. Maganda siya. Medyo hirap lang ako sa lower lashes. Nadidikit siya dun sa skin ko. Siguro kasi pag nilagay mo siya, hindi mo halata. Hindi mo makita yung liquid, eh. Is it waterproof? Yes, it's waterproof, smudge-proof. Meron din siyang keratin and vitamin E. That's nice. Okay, so ayan na yung ating lashes. With eyeliner ako, I used O2O. Wala kasi akong black ng eyeliner ng Colorette, pero meron akong gustong gamitin na graphic liner later.
And then, nagta-tight line ako. This one's Vice Cosmetics. Listahan ng mga ginamit ko nasa description box. Pati links. Tapos, ito yung sinasabi kong graphic liner. Color white to. Naku, medyo natutuyo na yata siya. Let me shake muna. Gusto ko lang siyang ilagay sa ibabaw ng aking eyeliner. Dapat hindi muna ako nag-mascara, sis. Pero kaya ko to, girl. I like it. Ito lang, dito lang siya sa dulo. Ang hirap tanggalin na nasa ilalim ng mata. Yung mascara, naku, feeling ko life-proof talaga to. Naglagay na ako ng makeup remover, as in yung katas ng wipes. Ang hirap niya tanggalin, ah. Okay, let's move on sa aking face. Meron akong concealer. Okay, I will use itong second base concealer. Let's watch first. Hindi ko alam kasi kung alin dito yung magagamit ko. Tingnan natin kung pwede rin siya gamitin for the contour, spot conceal, brighten ang under eye area, and let's see. Let's try na ito na lang yung ilagay natin sa face, ano? So, ito yung itsura niya. Right now, is 335 pesos. Pero nung binili ko siya, 399 sa Watsons. Let's swatch lahat para malaman natin kung anong shade ko, no? Let's start with Bonbon, Lazy, Alona, La Union, Siargao, palapad na siya ng palapad, no? Puerto, La Ia, Mayon, Anda. Then last one is Solu. So, ayan na lahat ng shades. Makikita mo, meron silang neutral, meron silang yellow undertone, meron silang olive undertone, and then we have cool undertone here. Pero teka, paano ba malalaman yung undertone mo? So, tingnan mo yung veins mo sa kamay. Pagka hindi mo mawari, may green at saka may blue like mine, neutral ka. Pero pag nakikita mo dyan, mag-green yung veins mo, you have warm undertone. Pag ma-blue naman yung veins mo, cool undertone. So, I have neutral undertone. Actually, yun yung pinakamadaling undertone. Pag hindi mo mawari, kung teka, ito ba warm? Ito neutral to for sure. Yeah, Siargao talaga ako. Siargao din ako dun sa first base eh. So, ito yung gagamitin ko to spot conceal. And then to brighten, I will use Lazy is cool undertone, as you can see. Pang spot conceal, I will choose next to Siargao. This one is Puerto. Burahin muna natin ito. Okay, let's use Lazy para sa aking under eye area. Medyo thick siya. Tingnan natin ha. I'm gonna use my double cut curve Blendy. Gusto ko talaga tong Blendy na to, lalo na kapag nag-a-apply ako ng concealer kasi naaabot niya talaga yung corners. Oh. Siya yung pinakamatulis eh. I find the formula medyo dry. Medyo nag-aalangan ako sa kanya as brightening sa under eye area ko. Especially sa mayroong dry under eye. Ayan oh, na-emphasize niya yung lines. Lazy again to brighten ito. And then here. And then the baba. Pansin ko talaga sa kanya ha. Medyo thick yung formula niya. Kaya medyo mahirap i-blend. To think na sponge pa yung ginamit ko ha. Nape-blend pa rin naman siya. Pero mas mahirap compared sa mga... Well, yung most used ko kasi is serum concealer. Kaya, madali talaga i-blend yun. Kaya kung i-compare ko dito, parang, eto, nag-struggle talaga ako sa kanya. Si Siargao yung gagamitin ko sa ibang areas ng face ko. Yung mga kailangan lang talaga. Pero kung ano, konti-konti lang nilalagay ko, guys. Very minimal lang yung in-apply ko. As you can see, yung mga problem areas, yun lang yung nilagyan ko. Hindi kagaya pag foundation, di pa parang buong face. For the spot concealing, let's use Puerto. Itong area na to. Yung may mga pimple marks. Then let's blend out. Daliri na lang yung gagamitin ko for spot concealing. Ganda ni Puerto ha. Perfect siya pang spot conceal sa akin. Now, let's set with powder. I will use Sunny's Face. Wala kasi akong colorette na powder. So, eto yung gagamitin natin. Meron pa silang powder. Let me know guys ha. Alam ko wala eh. But, alam ko wala. Ang shade na gagamitin ko is Cassava. Contour, I used Storm ng Easy. Link sa description box. And then, let's use this blush. Color Bounce. It's been a while. Matagal ko na hindi nagamit to eh. So, gusto kong ma-refresh yung memory ko. Paano nga ba? Okay nga ba siya? Ito, ang formula nito, para siyang cream to powder. It looks nice. Tapos, meron siyang glow. Nakikita nyo? Ayan o, maganda yung glow niya. Let's try a brush. Pwede rin naman, pero mas gusto ko yung daliri. Kasi yung smooth niya eh. Parang almost buttery pag nilalagay mo siya sa cheeks. Highlighter guys, ito favorite ko to. Colorette Snowflake. Ito yung Color Bounce Soft Golden Glow Highlighter. Ang ganda nito, promise. Tsaka tumatagal talaga siya. Pawisin yung ilong ko ha. Pero ang tagal niyan. I highly recommend this highlighter. Naglalagay din ako dito. Tsaka yung highlight niya, yung mukhang basa lang. Ganyan. Oh, love it. Very nice. Ayusin ko lang yung aking contour ng konti. Sabi ko nga sa lips, wala akong anything from Colorette. Ewan ko nga ba na wala na. Napamigay ko na yata. I'm using Nonchalant kasi medyo warm. Warm no? Yung look natin today. So kung maglagay ng konting highlighter sa labi.
it. So, I'll do that here. And then dito sa ilalim. That way, parang medyo ma-blur din yung lines on top and then dito sa baba. Setting spray, ang gagamitin guys, Maybelline Superstay. I love this. Sobrang pino ng mist niya. Wala naman ako ibang ano sa kanya. Maganda naman siya. Yun nga lang, hindi ko napansin. Tingnan nyo, oh. Super glowy! Let's just tap the excess. Nag-add siya ng additional glow on our skin. Pero maganda rin yan para mag-adhere talaga sa skin yung in-apply natin ng makeup. Ano? Ang cute ko today. Okay. So, i-wear test natin to, guys. Kasi alis kami ngayon. So, I will be back after 6 hours kung kumusta siya on my face. And hindi ako magbablock para sa inyo. Para makita nyo talaga kung ano itsura niya. Oh, wait. Try pala natin ng flash. Okay. Patayin ko lang yung mga ilaw ko. Opo. Daming ilaw, girl. Looks good. Hindi naman mukhang nag-flashback. It is now 10:28. Actually, mga 6 na oras nga. Yan, tama ba? 5:30 ako natapos mag-makeup. Yeah, almost 6 hours. Okay guys, tingnan nyo yung ating mukha. Oily ko na. Hindi talaga ako nagdala na blotting paper kasi sabi ko gusto ko talaga makita kung ano ba. So, pag as is and without baking, kasi nga powder lang yung ginamit ko, ganito ang magiging itsura. And hindi ako fan ng concealer. Tingnan nyo. Nakita nyo? Ayan, oh, lumulutang na siya. May mga concealer ako na ganyan. Usually, yung mga ganyan ang itsura, nagiging pang spot conceal na lang talaga. Hindi siya pwede sa under eye area ko. Kaya nga, serum concealer ako all the way. So, kung ganyan yung madalas na nagiging problema nyo sa concealer, baka serum concealer yung kailangan nyo. However, yun nga lang, ang serum concealer, hindi ko siya maaasam pang spot conceal. Kasi ang serum concealer, mostly, they are thin. Tapos, pang ano lang talaga siya, pang brighten. Magtatagal siya, oo, pero hindi siya kasing long-lasting na mga pwedeng pang spot conceal. Pero this one, I think I will use this for spot concealing na lang. Kasi mahusay siya pang spot conceal. Yung mga kailangan niyang takpan. Though, konti na lang naman yung kailangan niyang takpan. Nung natakpan niya. Pero I will blot ha. Para mapakita ko sa inyo up close yung itsura niya dito sa ilalim ng mata ko. Naka-isang buong blotting paper ako. Pero parang kulang pa nga. Parang may natira pang oil. Pero, okay, let's zoom this. Hi! Tingnan nyo. Kumalat na rin yung mascara. So, mamaya na tayo sa mascara. So, concealer muna tayo. As you can see, ayan, oh. Kitang-kita. Kahit hindi na natin i-zoom eh. Kitang-kita ko. Pansin na pansin ko yung ilalim ng mata ko. Parang anyari na te. Again, ulitin ko. Hindi ko siya gusto sa under eye area. Pero sa spot conceal, panalo siya. So, definitely, gagamitin ko to pang spot conceal. Ang napili ko, Puerto, no? Tama, yon si Puerto. It's pretty good, ha? Kasi meron akong pimple dito. Oh, okay pa siya. Pinanggalingan ng pimple. Hindi naman siya nakita, hindi naman siya halata. Tingnan niyo yung color bounce. Ang tibay niya, diba? Yung highlighter, andyan pa rin. Kaya paborito ko talaga to guys. Kung naghahanap kayo ng highlighter, I highly recommend this. Mukha lang siyang basa, wala siyang glitter whatsoever. Ang ganda ng formula niya. And nakakatulong yung cream to powder para mas lalo pa siyang mas mapatagal. Kung mahilig kayo sa highlighter pero you have oily skin. And if you will ask me kung ano marirecommend ko na highlighter, Colorette. This one, hands down, wala akong masabi sa kanya. Very nice. Mula sa formula hanggang sa longevity. Very good. Maganda. Tingnan nyo pati yung blush. Oh, andyan pa rin siya sa cheeks ko kahit na nag-oil up ako, nag-blot ako, diba? So, sa brows, Brow Boss. Kanina, sabi ko parang hindi ko siya bet. Pero nung nag-wear test na tayo, dahil ang tigas pa rin ng kilay ko, oh. Tsaka na-maintain niya kung ano yung itsura niya kanina. Ay, tingnan niyo, mukha pa rin siyang malinis. As in, linis na linis siya. So far, ha, sa lahat ng na-try ko, if I remember correctly, tama ba? Siya yung pinaka long-lasting, as in, pagdating sa pag-groom, pag-laminate ha. To think na I have oily skin pa. Ang tibay niya, nakakatuwa. Tsaka wala naman ako nakita nag-flake-flake. Siguro kapag ka nag-powder ka, ganyan, iwasan nyo na lang yung area na yan. And, huwag ka muna maglalagay ng anything on your face. Kahit na skincare. Kapag ka mag-laminate ka ng brows. As in, kailangan ito yung first step mo talaga. Surprisingly, nagustuhan ko siya, yung Brow Boss. Dahil doon, kasi mukhang hindi talaga siya gagalaw. Kahit na pumunta ka sa mahangin. Ngayon, kung ganun yung mga bet mo, marirecommend ko to. Lash Love Mascara. Medyo hati pa ako, no? Kasi yung sa lower lashes, doon lang ako nagkaroon ng problema. Parang nagpipira-piraso na siya. Tapos medyo may nakikita na ako yung mga fiber na nakadikit doon sa mascara. Medyo nakikita ko na siya dito sa ilalim. Pero yung dito sa taas, grabe naman. Curled na curled pa rin yung lashes ko. Tingnan nyo, oh. Yun nga lang, parang pareho siya ni Brow Boss. Medyo matigas yung mascara. Pero okay lang.
Basta as long as hindi niya na-weigh down at saka hindi naman ganun ka lala yung pag-clump, yung itsura. Or siguro naka-eyeliner ako ngayon, I don't know. Pero dito, it's not my favorite pero it works. Si Lash Love na mascara. Pero maganda yung formula. Hindi siya mabigat. So kahit na maiksi yung lashes mo like me, na-maintain niya na naka-curl talaga yung lashes. Pero malaking factor din ang lash curler ha. Kaya ito talaga yung marirecommend ko lalo na sa mga maiksi ang lashes. Careline. Ang ganda ng Careline na lash curler. BFF eyeshadow palette. It's a yes for me. Maganda siya. Tingnan nyo oh. Yun nga lang kasi nga syempre ang kinuha natin is more on nudes, ganyan. Parang nude browns. Expect nyo na nakakailanganin nyo talaga ng eyeshadow base. Especially if you're working with these colors. So, mag-work naman siya ng siya lang. Yun nga lang, hindi mo mapipiga yung pinakakulay niya. Siguro depende rin ha. Depende rin to sa skin tone. Pero for me, I would say, mag-eyeshadow base ka na lang din para sure. Para makita mo siya. Kung wala kang eyeshadow base, concealer. Pwedeng-pwede naman ang concealer gamitin. I actually like this. Maganda siya pang everyday ha. Lalo na kung mahilig kayo sa mga matte lang na eyeshadow looks. Maganda siyang pang beginner na palette. Tapos 5 piraso lang to. Lahat naman nagamit ko. So, for me, it's a yes. Tsaka mura lang siya. 339 pesos. For me ha, mura na yun. Girl, matagal mo magagamit yan. So, intact pa rin naman yung ating eyeliner, yung graphic liner nila. This one is white, yung ginamit ko. Okay naman siya. But I'm not sure kung meron pa sila niyan kasi matagal nang launch yan eh. Pero last year lang din yata, kung hindi ako nagkakamali. That's it! So, ulitin ko yung concealer, gagamitin ko. Actually, lahat naman gagamitin ko ulit, no? Yes. Meron ba akong hindi talaga nagustuhan? Actually, wala. It's okay naman. Yun nga lang talaga hindi ko gagamitin yung concealers under eye area. So, ayun lang. Let me know your thoughts kung nasubukan nyo na rin tong mga products na to para ma-share din sa iba kung kumusta sa inyo. Guys, natutuwa ako pag nagko-comment kayo tapos nag-share kayo kasi dyan din ako nakakuha ng tips and ideas sa yung mga suggestions nyo. Sobrang thankful ako kaya thank you for always commenting on our videos. Yes, videos natin to. Let me know kung meron kayong next na request. Actually, ito requested to. So, let me know kung meron kayong iba pang request. Lalo na sa mascara kasi gusto ko mag-try ng mga mascara ngayon. So, ayun lang. Lalagay ko yung links lahat ng mga nagamit ko on my face for today. Nasa description box. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. I will see you again on my next one. Thanks, guys. Bye!